Kumustag magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao pati sa abroad at sa ibang bansa, sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat po. So sa hapong ito, panibagong video, panibagong kaalaman naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. Okay, so mga ka-farmers, mga ka-viewers, share lang po namin sa inyo ang mga kaganapan sa hapong ito. Nagtatanim po kami ng talong. Okay, so bago namin inumpisahan ang pagtatanim ng talong mga ka-farmers, ay nagpapabutas tayo no sa lupa na ating pagtataniman. So dati mga ka-farmers, yung mulching na to ay nagamit sa kamatis, pagkatapos kamatis ay sa ampalaya. At ngayon naman mga ka-farmers, pagkatapos naman po sa ampalaya, ang itatanim na po natin ay talong. So yun po mga ka-farmers no, ang ating ginagawang technique o style sa pagtatanim po ng mga sonilicious alternate sa cucurbits o intercrop, para ma-break po mga ka-farmers no ang sakit. Kasi alam niyo mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang kamatis at saka ang palaya, magkaiba ang kanilang sakit, magkaiba ang kanilang insekto, magkaiba ang kanilang virus. And then yung talong naman at saka kamatis, same lang po sila ng sakit mga ka-farmers. Kaya pag halimbawa ay magtanim ka ng talong, pagkatapos talong ay kamatis, hindi yan pwede. Ang pwede mga ka-farmers, halimbawa ang palaya, pwede mo papalitan ng kamatis. Ang palaya, papalitan mo ng sili. Ang palaya, papalitan mo ng talong. Pero pag magtanim ka ng talong, papalitan mo ng kamatis, hindi yan pwede mga ka-farmers. Pagkatapos sa kamatis, papalitan ng bell pepper, hindi yan pwede. Kasi pag sonalicious mga ka-farmers, kapamilya lang no, same sila ng sakit. So same sila sa virus. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, pag halimbawa hindi tayo mag intercrop no, ang pagkalat ng mga virus ay hindi din natin mapipigilan. So paano natin i-break mga ka-farmers yung mga virus na umaatake sa ating tanim? Halimbawa kayo nagtatanim ng kamatis, pagkatapos kamatis, wag talong, wag sili, kundi ang mas maganda ampalaya. Okay, pag halimbawa ay ampalaya, ang maganda sili, talong o bell, kamatis, yun ang maganda mga ka-farmers. So yun po ang simple kong pamamaraan no, sa pag control sa pagkalat ng mga virus, lalo na sa talong, yung tinatawag nating yellow mosaic disease, yung pamamarako sa ampalaya, at saka yung pagkulot sa talbos ng mga sili, at saka sa bell, at saka sa kamatis. So may iwasan lang man natin sila mga ka-farmers sa simpleng pamamaraan lang. So pag magtanim tayo ng mga cucurbits, pagkatapos sa mga cucurbits mga ka-farmers ay mga sonalicious. So ang mga sonalicious katulad pala ng talong, kamatis, bell, sili, sila po ay mga sonalicious. So mga cucurbits mga ka-farmers, like ano po, ampalaya no. So yun po no mga ka-farmers. So pwede naman po tayo mag-alternate sa ibang mga crops tulad ng sa mga legumes no, yung mga dahon-dahon pwede din mga ka-farmers. Okay, so para pigilan ang pagkalat sa tinatakutan nating mga virus tulad ng yellow mosaic disease sa talong, yellow mosaic disease sa sili o sa bell, at saka pagkulot ng mga talbos sa ating kamatis, para maiwasan mga ka-farmers, ano po, share ko lang po sa inyo, kailangan mag-enter tayo ng ibang mga crops tulad ng mga legume o mga cucurbits no. So yun po ang maganda mga ka-farmers. So pwede naman mga ka-farmers, pagkatapos nyo sa talong, magtanim kayo ng sweet corn, pagkatapos sa kamatis, magtanim ng watermelon, pagkatapos ng magtanim ng okra, sitaw. So mas maganda mga ka-farmers. Pwede naman pabalik-balik, halimbawa nagtanim ka ng ampalaya, pagkatapos ampalaya din, pwede din, pero may gagawin ka, kailangan i-disinfect mga ka-farmers no, para makontrol ang pagkalat sa nakakatakot na virus o sakit. Kasi pag magka-virus ang ating tanim no, share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po, konti na lang ang ating maani, tapos maabutan pa sa pag-harvest natin, murang presyo, lalo tayong malulugi no. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, bago namin inumpisahan ang pagtanim, binabasa muna namin yung mga butas no, na nilagyan ng mga fertilizer, at saka konting ipot ng manok kasi napakainit. Yan no, binabasa natin. May dalawang taong nagbasa no, isa din ni banda, isa doon banda sa dulo, and then may naglatag ng mga funla, at then maraming nagtatanim. So nasa ano po sila mga ka-farmers no, siyam lahat silang nagtatanim.
So ang tao po pala natin dito sa farm mga ka-farmers, ano na po lahat, 18, no? 18 po kasi may farm to kami. So ganyan na kadami, 18. So kailangan na natin mga ka-farmers, no, ang 9,000 araw-araw. Kailangan natin kumita ng 9,000 araw-araw para matustusan ang pangangailangan sa sahod, hindi pa kasama ang pagkain. So may mga maintenance pa sa tanim tulad ng mga fertilizer, insecticide, fungicide at saka foliar. So yun po ang mga pangangailangan mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, parang sa tingin ko tapado, no, kasi sobrang mura, tag 15 na lang po ang kilo sa talong. So kahapon nakapitas kami sa kalahati lang ay 800 kilos kapin. So bukas pitasin namin ang iba mga ka-farmers. So pag halimbawa 15, yan lang, kunti lang ang benta, no, kalahati lang mga ka-farmers, nakabenta lang kami ng 13,000 kasi tag 15 lang po per kilo. So nasa 800 kilos kapin. So kunti lang mga ka-farmers, then may kunting ampalaya. So bukas pipitasin namin ang kalahati. So pag 15 lang din, ganyan lang ang kikitain mga ka-farmers. At least meron tayong kunting benta para kung halimbawa mga ka-farmers ay magtapado tayo, konti lang. So 4 na beses naman po kami mag-harvest sa isang linggo. So ang sasahurin natin ng mga ka-farmers ay abot po ng 60,000, no, kasama sa bigas o ano pa, mga 70. So yun ang kailangan natin kikitain sa isang linggo. So pag ang presyo ay nasa mga 40, 60, 40, 50, kaya naman kumita natin 120 to 140. So bawasan sa mga maintenance, nasa mga 70 plus kasama sa pagkain, then mga insecticide, fungicide, mga 100, no, to 110. So yun po mga ka-farmers ang kailangan natin sa isang linggo. Then ang taniman natin mga na gulay, mahigit kumulang 10 hectares. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko sa inyo patungkol dyan, no. So ulitin ko, dati taniman po ito ng kamatis. So nagamit yung mulching na to sa kamatis. Pagkatapos kamatis, ampalaya na naman. Sa ngayon na naman mga ka-farmers, pagkatapos ampalaya, talong na naman. So yun na po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang na-share lang ko sa inyo, no. Hindi ko pagkatapos ampalaya din hindi ko inanuhan na ampalaya. So pwede siya, pero mag-disinfect ka. Then tapos kailangan palipasin ang mga 1 buwan bago ka magtanim uli. Pwede mga ka-farmers. Para kung halimbawa ay nagkakasakit ang tanim mo na ampalaya, namamarako, so sa susunod kung hindi ka mag-disinfect, baka lalo pang lumala, lalo kang malulugi at lulubog sa gasto at hindi makakabawi. So parang sigurado mga ka-farmers, kailangan mag-disinfect. Parang sigurado higit sa lahat, mas maganda mag-intercrop na lang po. Pagkatapos ampalaya, kamatis or talong ba. Pagkatapos sa talong, pwede ka mag-ampalaya, watermelon o ano pa ang mga pwede nating mapagkitaan. Yan lang po siguro, no, ang may share ko po sa inyo sa hapong ito. So yun ang pinapagawa natin, no, nagpapatanim tayo ng talong. So alam niyo yung planting distance mga ka-farmer, hill to hill, half meter o turo, nasa 2 meters to kasi tani. Yan po ito dati ng ampalaya. Okay, so bago tayo magtapos, may love shout out po ulit sa lahat kong mga subscriber, mga viewers, sharer at commentators. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po. Bye bye and God bless. Ako na po yung magpapaalam. Thank you.